Nagtitiim ang mga bagang ng kababata niya. Tumingin ito ng masakit kay Mike. Alam mo, ang tanga-tanga mo talagang lalaki ka. Anitong tumayo. Bakit? Ang itay mo ba ipapatusin iyon? Siguro, gusto mo rin tikman ang biyudang iyon. Ano? Ano? Sigaw niyang napatayo rin. Sumusobra ka na. Anong palagay mo sa akin? Cheap? Anak, Rufa, natatawang pakikialam ng kanyang ina. Tama na iyan. Naupo si Mike. Bakit nga pala napasunod ka doon, Rufa? Sinundan lang kita. Anito? Malayong malayo ng distansya ko sa iyo at hindi mo ako napapansin. Nagtaka na lang ako kung bakit ka pumasok sa bahay ng biyudang iyon. Naghintay ako sa labas ng bahay. Maya-maya, nang mainip ako, pumasok na rin ako sa bahay. Ang gulat ko talaga sa aking nakita. Sinisidus ka ng biyuda. Maraming salamat po sa pagtulong mo sa akin. Inis niyang sabi. Naghagigikan sina Boyet at Gina. Kuya, peace na kayo ni Ate Rufa. Sabad ni Gina. Mabait naman siya. Inis na tumingin siya sa kanyang kababata. Hindi na niya natigil ang pagtawa. Pagkat patagilid na nakatingin ito ng matalim sa kanya. Alam niyang hinihintay nito ang paghingi niya ng tawad. Tatawa-tawa pa ito. Bulong na sabi ng dalaga. Batukan kita din. Subukan mo lang. Aniyang natatawa. Bakit inis ka pa sa akin? Kasi ang biyudang iyon. Pinayagan mong makahalik sa iyo. Sabi nito. At nagsiselos pala ito? Tudyo niya. Muling naghagikgikan ang kanyang dalawang kapatid pati ang kanyang ina. Natatawa rin agad na lumapit sa kanya si Rufa at iniraro siya sa kurot sa tagiliran. Lumipas ang ilang araw. Kahit papano'y tumatanggap din siya ng walk-in customer sa talyer nila na nagpapapasok ng maliliit na repair job. Nakakatulong din iyon sa panggastos nila sa bahay. Ang matinding shock na dumating kay Mike ay ng isang araw. Dalawang lalaking taga-bangko ang naging panauhin niya sa bahay. Dala ng mga ito ang mga kasulatang nagpapatunay na isinangla pala ng kanyang ama ang kanilang lote sa bangko. Binibigyan na lamang po kayo ng bangko ng 2 buwan para mabayaran ang isinanglang lote ng inyong ama. Ano ng isang barako na representative ng bangko? Dahil kung hindi kayo makakabayad, mapipilitan po kaming paalisin na kayo rito. Hindi na ho ba may extend ng 2 buwan? Tanong nito. Umiling ang isang lalaki. Wala kaming magagawa. Buhay pang inyong ama. 6 months na siyang hindi nakakabayad. At ngayon, magwa 1 year nang hindi ninyo inaasikaso ang utang ng inyong ama. Magkano nga po uli ang pagkakasangla ng loteng ito ng tatay sa bangko ninyo? Tanong niya. 150,000. Hindi mo ba alam na isinangla ng iyong ama ang loteng ito? Tanong na isa pa sa 2 bank representative. Medyo naulinigan ko ho na isinangla niya. Ani ni Mike. Pero hindi ko alam na itinuloy pala niya. Busy ho kasi ako sa pag-aaral ko ng mga panahong iyon. Tumango-tango ang lalaki. Basahin mo itong kopya ng kanyang loan application. Sabi ng lalaki na inabot ang papel sa kanya. Para sa inyo ang kopyang iyan. Kung hindi nyo makita ang original copy na ibinigay ng bangko sa inyong ama, kung anuman ang pasya ninyo, puntahan na lang ninyo kami para malaman namin kaagad. 2 buwan lang ang ibinibigay na palugit sa inyo ng bangko. Pagkaalis ng 2 lalaki, kinausap kaagad niya ang kanyang ina. Hindi ko alam, anak, na isinangla ng iyong ama ang lote. Mangiyak-ngiyak na sabi ng kanyang ina. Pero paano niya na isangla ito, inay, nang wala kayong perma? Naguguluhang tanong niya sa kanyang ina. Hindi kaagad nakasagot ang kanyang ina.
Ito man ay naguguluhan din. Alam ko na, inay. Maya-maya'y nasabi niya. Siguro na isang laniyaan ang hindi ninyo nalalaman dahil namana niya ang lupang ito sa kanyang mga magulang. Hindi ko conjugal property ang lupang ito. Ganoon na nga siguro, pagsang-ayon nito. Mana nga lang ng ama mo ang loteng ito sa kanyang mga magulang at hindi kami ang nakapundar nito. Pero paano ang gagawin natin? Akala ko ito man lang ang luting ito ang maiiwan ng ama mo sa inyong tatlo. Napailing si Mike. Hindi ko rin alam ang gagawin, inay. Masakit ang ulo ni Mike sa kakaisip ng paraan kung ano ang gagawin niya. Ilang araw na niyang isinara ang talyer at hindi muna tumanggap ng trabaho. Ayaw niya makipag-usap kahit kanino. Hindi man niya sabihin sa ina. Halata nitong namumroblema siya dahil sa ginawa ng kanyang ama. Madalas siya nag-iisa sa may kaliit ng opisina ng kanilang talyer. Doon, umiiyak na sinisisi niya sa isip ang kanyang ama. Ngayon hindi niya maisip kung saan siya lalapit para manghiram ng pera. Wala silang kamag-anak na may kaya para malapitan niya. Kung hindi niya magagawa ng paraan na babayaran ang pagkakasangla ng kanilang lupa, hindi lang namang sila mawawalan ng talyer. Mawawalan din sila ng tirahan. Saan sila mag-iinatitira? Nasa bunutan niya ang sarili sa inis. Maya-maya, napatingin siya sa pinto nang makarinig ng katok. Hinayaan lang niya iyon. Muli niyang narinig ang katok. Kasunod ang boses ng kanyang ina. Anak, buksan mo ang pinto. Gusto kitang makausap. Tumayo siya at binuksan ang pinto. Bakit ho, inay? Naaawang tumingin sa kanya ang kanyang ina. Pumasok ito at isinara ang pinto. Muling bumalik sa pagkakaupo si Mai at nangulumbaba. Anak, alam kong mabigat para sa iyo ang ginawa ng ama mo, anang ng kanyang ina. Pero may naisip akong paraan na baka sakaling makatulong. Napatingin din siya sa kanyang ina. Ano ho yun, inay? Bakit hindi mo muna ipasa sa ibang talyer ang 3 sasakyan na nariyan? Mamorsyento ka na lang muna sa kanila. Nag-isip sandali si Mike. Maaari nga niyang gawin ang mungkahin ng ina. Gayunpaman, napailing siya. Inay, hindi rin makakalutas iyon sa malaking problema natin dito sa lote. Aniya, ang gusto ko ay matubos natin sa pagkakasangla sa bangko ang lote. Pero kahit paano, anak, pasubali ng kanyang ina. Mababawasan ang malaking problema natin sa 3 sasakyan na iyon. Sa bagay nga ho, inay, tama kayo. Hayaan ninyo pag-iisipan ko ang sinabi ninyo. Tumango ang kanyang ina. Napatungo naman si Mai. Bumuntong hininga at naipatong ang ulo sa kanyang kamay na nakalapat sa office desk. Tumayo ang kanyang ina at lumapit sa kanya. Ipinatong nito ang kanyang ulo sa isang palad at masuyong hinaplos siya sa buhok. Anak, may awa ang Panginoon sa atin. Pang-aalo nito sa bahagyang gumagaralgal ang boses. Kumikilos pa naman tayo. Huwag ka lang makalimot na tumawag sa kanya. Sa sinabi ng kanyang ina, ay napabuntong hininga siya. Hindi lamang sa bigat ng problema, kundi dahil sa nadamang kasiyahan. Ngayon ang uli ginawa ng kanyang ina na haplusin siya sa ulo. Marahil ay nadama nitong mabigat talaga ang problemang pinapasa niya. Maya-maya tumagilid ito sa pagpahid ng luha sa mga mata. Kumain na tayo. Iyaya nito. Gusto kong makasabay ka ngayon sa pagkain. Wala pang 2 mong kapatid. Susunod na ako, inay. Aniya, hihintayin kita. Bili nito at saka lumabas.
Nakadama siya ng kunting gaan sa dibdib sa pag-alis ng kanyang ina. Sa pagkakaupo, napansin niya sa sahig na semento, sa ilalim ng mesa ang isang calling card. Tumayo siya at dinampot iyon. Card iyon ni Sandra. Biglang pumasok sa isip niya ang alok nitong magsosyo sila sa talyer. Saglit siyang nag-isip. Maya-maya'y nabuo sa kanyang isip ang balak na tawagan agad ang dalaga pagkatapos mananghalingan. Parang lulunukin niya ang sariling pride. Ngunit iyon lamang ang alam niyang paraan para hindi maliit ng bangko ang kanilang luma. Ang tanggapin na rin ang alok ni Sandra. Napakagat labi si Mike. Sa unang pagkakataon, ngayon lang siya lalapit sa isang dalaga para isuko ang kanyang paninindigan. Ngunit hindi lang naman sarili niya ang kanyang inaalala. Kapag naliit ng bangko ang kaperasong lupang kinalalagyan ng kanilang talyer, gutom ang abutin nilang mag-iina. Only a fool doesn't change his mind. Wika nga. At ito ang sasabihin niya kay Sandra. Kaya lang, nagdadalawang isip rin siya. Pagkat pinakitaan niya ng galit ang dalaga dahil sa prangkahang pag-aalok nito na magkasosyo nga sila sa negosyo. Nagmalaki pa siya rito na kaya niyang itaguyod ang mag-isa ang talyer. Ngayon siya pa ang tila lulunok ng kanyang pride. Ngunit wala na talaga siyang magagawa. Malay ba niyang nakasangla pala sa bangko at kapalit ng maliit na kanilang lote? Pagkat nagigipit, kailangan kumapit na siya sa patalim. Alauna ng hapon, pumunta siya sa tindahang malapit sa kanilang talyer para tawagan sa telepono si Sandra. Marami ang nakasulat na numero ng telepono sa calling card ng dalaga. Naisipan ni Mike na i-dial ang numero sa tindahan ng auto parts ni Sandra. Di naman nagtagal ay narinig niya ang pag-ring ng telepono sa kabilang linya. Hello? Babae ang sumagot. Hello? Can I speak with Miss Sandra, please? May I know who's calling, please? Mike. Sandali lang. Thank you. Palagay niya ay naroon si Sandra. Dahil kung wala roon, ay sinabi na sana ng babaeng sumagot ng tawag niya. Hello? Maya-maya'y narinig niya. Nabusesan agad niya ang dalaga. Sandra? Yes. Tugon nito. Mike? Ako nga Sandra. Nahihiyang sagot niya. Parang alam ko na ang dahilan ng pagtawag mo. Sabi nito. Nagbago na ba ang isip mo? Parang ganoon na nga. Hindi niya alam kung bakit bigla niyang naramdaman ngayon na parang gusto niyang iuntog sa pader ang sariling ulo. Nag-iinit ang mukha niya. Okay, Mike. Pag-usapan natin sa isang mas magandang lugar ang tungkol dyan. Huwag sa telepono lang. Where do you want us to talk? Bakit hindi na lang sa talyer? Mungkahin niya. Look, Mike. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa negosyo. Maganda, di ba? Kaya kailangan ng maganda rin ng ambience kung saan tayo mag-uusap. Okay, Sandra. Palagay ko'y tama ikaw. How about in a restaurant? Tonight. That's better. So, saan kita susunduin? Ako na lang ang susundo sa iyo dahil ako ang may sasakyan. Okay? Kahit totoo man iyon, aywan nga niya kung bakit para siyang sinampal. Wala siyang sariling sasakyan at ang kadil niya ay di kotse. Siya pa ang susunduin gayong kadalagang tao. Well, Mike. Sige. Bahala ka. Then, see you tonight. At dito na po nagtatapos ang part 3 ng ating kwento.
sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.